ang mga magbibigay ng tithes para pagpapalain ng Diyos, yun lamang ng mga Kristiyano. Ibig sabihin yung mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Dito nangako ang Diyos sa bawat isang Kristiyano. Hintil man ito o Hudyo, ay nangako dito ang Diyos. Yung mga tumanggap kay Kristo, kasi mayroon kasing pagkakaiba yan eh. Yung mga yung mga hintil na nabuhay sa pananampalataya, kung sila itatanggap kay Kristo, magsisisi sa kasalanan, sila ay maiuhugpong. Kaya halimbawa ikaw ay hintil at tumanggap kay Kristo, ikaw ay kasama dito sa pinag-utos na ito ng Panginoon. Ano ba ang pribileyo nito kapag ikaw ay nagbigay ng tithes? Ay ano ba ang pribileyo nito sa ating Diyos? Ano ba ang kanyang pangako sa atin? Ito po ay sa mga hintil, sa mga Hudyo, o sa kahit sa ano pa mang lahi na tumanggap kay Kristo, nagsisi ng kanyang kasalanan, at pinapasok si Jesus, iyon po ang may karapatang tumanggap ng pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Sabi nito, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Bakit ganun ang strategy ng Panginoon? Na ibigay ninyo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Kasi sa 12 tribes, si Eli, siya ang napili na maging pari, high priest ang tawag sa kanya, high priest, na yung mga paring iyon ang trabaho niya, mag-ayos sa simbahan at magbigay ng kalakasan spiritual sa mga Israel. Siya yung nautusan ng Diyos na siya ang tagapamahala sa templo. Kaya yung mga taong iyon ay nagreklamo sa ating Diyos. Sabi niya, Panginoon, paano kayo mabubuhay? Hindi mo kami pinamana ng lupa. Pero kami ay nagugutom dito. Kaya nangako dito ang Diyos sa atin na kung magbibigay tayo ng ikapo, ay tayo ay kanyang pagpapalain. Kita mo. Sabi ng Diyos dito, po kanyang pangako at hapon, sabi niya, subukan ninyong gawin ito. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Kasi minsan, makita mo Kristiyano ka nga, sinabi mo Kristiyano ka, hindi ka nagbibigay ng ikasampung bahagi, mahirap ka pa sa daga, para kang marami kang mga tinatawag na mga sabit-sabit, marami kang mga parang hindi ka pinagpapala. Meron akong pinunta na nung ako ma-invite sa Camarines Sur. Kristiyano siya. Nakita ko na kahit gabi wala. Nasaan ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos sa buhay mo? Na para bang isang Kristiyano ka na nabuhay ka na ikaw ay Kristiyano, sabi mo, pero wala, hindi mo maramdaman ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi ikaw ay kasama ka doon sa sinusumpa ng Panginoon. Yung mga taong hindi nagbibigay ng ikasampung bahagi, ito'y sinusumpa ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ng Diyos na magbigay ka para ikaw ay pagpalain. Yun ang rason dito eh. Magbibigay ka para pagpapalain ka. Kaya sabi ko nga kay Abigail, huwag mo dadayain ng Diyos. O sa mga anak kong ito, lahat kayo, nasabihan ko, na huwag niyong dadayain ang Panginoon sa pagbibigay ng tithe, sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng kasaganaan. Sabi niya dito, subukan ninyo ako kung hindi ko gagawin at bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapalang wala nang sapat na silid na kalalagyan. Ang ibig sabihin nito, ibig sabihin, sobra pa sa pangangailangan mo ang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang maganda eh. Kaya sabi niya dito sa 11, ay ganito ang sinabi niya sa 11,
Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong mga lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Ano po ang sa panahon natin ngayon? Wala naman siguro tayong mga lupa. Pero sa panahon natin ngayon, mayroon tayong mga trabaho, mayroon tayong mga negosyo na ating pinagkakitaan. Sabi dito, kung ikaw nagbibigay ng tithes, ay sasawayin ng Diyos ang lahat na maaaring sumira sa iyong hanap buhay. Sasawayin ito ng Panginoon. At mabumunga ito ng sagana. Ano ang ibig sabihin? Dadami ang iyong customer doon sa mga Kristiyano na mga nagbibigay ng tithes. Yung kanyang tinatrabahohang company ay pinagpapala rin ito ng Panginoon. Na ikaw ay nandyan, pinagpapala ito ng Diyos. How much more pa kaya kung ikaw ay may hanap buhay na hindi ito pagpapalain ng Diyos? Kasi, sinabi niya dito, ay sasawayin ng Diyos ang anumang sumisira ng inyong hanap buhay at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Ano ba yung ubasan? Yung mga pinagkakitaan mo, pinaghahanap buhayan mo. Yun ang ibig sabihin nito. Hindi ito literal na ubas, kundi ibig sabihin, mga ubasan, pinagkakitaan mo, either ano man yan. Ano man yan. Kaya sabi niya sa 12, sa 12, sa gayoy, sasabihin ng lahat na kayo'y mapalad, sapagkat mainam tirahan ang inyong mga lupain. Sasabihin ng lahat, mabuti ka pa, kapatid. Ikaw ay masagana sa lahat ng bagay. Kung mo dadayain, nakakuha ka ng 1,000, hindi mo naalala ang Diyos. Nakakuha ka ng 500, hindi mo naalala ang Diyos. Ako talaga, ugali ko na bilang isang Kristiyano. Binigyan ako inabutan ako, 500. 50 kagad, separated yan para sa Diyos. Kasi yun talaga para buksan ng langit, buksan ng Diyos ang kalangitan. Ito ay hindi ito para sa kahit sa kanino man tao, hindi. Kundi ito, doon sa nagbibigay, sabi niya dito sa 10, sabi niya dito, bigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapalang wala ng sapat na silid na kalalagyan. Biruin mo yun. Doon kasi sa Israel, nung sila pinagpala ng Diyos, doon sa kanilang mga kamali, ay nagkaroon pa sila ng mga imbak ng mga palay sa bukirin. Na ibig sabihin, hindi na nila kayang occupy yung kanilang mga trigo sapagkat ang dami. Yun ang hinahanap natin bilang Kristiyano ay mapapatunayan natin na tayo ay mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, kung tayo ay pinagpapala ng Diyos. Halimbawa lang kasi ikaw ay Kristiyano, mahirap ka pa sa daga, ano ba ang iyong buhay? Nasaan ba ang iyong Diyos?